sa inyo mga ka-FBS, no? So, sa ngayon, gagawa tayo ng long-term review nitong aking ADB 160. And then, kita ba? 36K, almost 37K auto na po yan. Ayan, 36,828, no? So, mga 2 years na to sa akin eh. Kasi may bagong labas ngayon yung Honda na version 2 nito. Yung may road sync at saka yung may ABS. So, based naman dun sa research ko, yung ABS model nito at saka yung itong version 1, almost pareho lang. Ay, engine wise nga, pareho lang eh, no? So, for today's vlog, papalitan kasi natin yung gulong nito ng Corsa S, yung Platinum. Ayan, Platinum Corsa S. Kasi, ayan, manipis na siya. Pero to pwede pa to para sa mga solo rider or yung mga lalamove lang. Pwede pa yan eh. Pero to kasi ng akin, 5 na kasi ang naging butas nito. So, papalitan ko na to. Ganun kasi ang rules ko. Pag nabutas na ng 5 beses, eto 2 years na tong gulong na to. Ngayon ko pa lang siya papalitan. 2 years. Oh, tama. Michelin pa eh. Oh. Ayan, no, manipis na oh. So, yan. Samahan nyo ako mamaya. Tapos pag-usapan natin kung ano yung so far. Umambun kasi kaya pangit ang itsura eh. Yeah. So, ganyan na. So, wala mo na susi. Nasa akin kasi yung susi nito. So, kita ko sa inyo, no? So, diba? So, ito. Make sure nakakulay green na yan. Pag kulay green na yan, pindutin mo to. Susian mo na. Ito mo yung susi ko. Ayun o. Pak. Okay. Antayin mo mag-loading yung panel and then start. Tingnan mo yung start ko. 10.5. So, yan na yung susunod kong papalitan. Baterya. So, ako yung nagpabalik mga ka-FBS, no? For today's vlog, i-share ko sa inyo yung aking thoughts about this motorcycle. At, well, sa totoo lang, ang top choice ko talaga, ako personally yeah. Ang top choice ko talagang motorsiklo, kahit sa mga dati ko pang binlog, siguro baka natidinig nyo yun. Ang gusto ko talagang motor, Dominar eh. Dominar 400 UG2. Kahit alin doon, UG2 talaga yung preferred ko. So, nung nilaunch kasi itong ADB 160 ng Honda, noong 2023, kasi nawalan kasi ako ng motor 2024. 23 nilaunch, last quarter, gano'n, kakaalala ko. Kasi nabili ko to February 24 ko siya nabili. Kasagsagan ng ADB laging out of stock. Ngayon marami nang may ADB sa mga kasa. So, ito yung nung naka-sniper kasi ako dati, 4 years and a half ako naka Yamaha Sniper 150 version 2. So, yun nga, hindi ko nga wala pa kasi akong camera nun eh, pero ang pinaka downside sa akin noon kasi kasama ko yung misis ko dati sa trabaho. Napakatagtag niya. Hindi siya OBR friendly. So, yun ang laging nagiging problema namin sa motor na yun. Ang mahal-mahal kasi ng shock, nasa 3,000, 4,000, gano'n. May 5,000 pa nga nun, hindi ko binili. So, ganun yung shock niya. May nagre-range up to 3,000 plus. Tapos magagamit mo lang siya ng 6 na buwan, ganun, 3 buwan. Kasi nga, angkas ko yung misis ko, minsan mamalengke kami. So, yun nga, nagiging problema namin dun sa Sniper. Pumuputok yung shock. So, parang hindi siya pang daily, for me hindi siya pang pamilya. So, yun nga. Pero kung, gusto ko sa Sniper noon, is
yung speed talagang yung bilis niya sa daily ride, tapos yung pag ano mo, yung pagliko-liko, pag manubela, pag alam mo yung pag overtake mo, talagang palong-palo eh. Hindi kagaya nito, kailangan mo pang i-adjust. In-adjust ko to ng 1,200 spring. Nakuha ko rin yung ganong sa sniper, pero ang takaw sa gas. 34.2 ako, nagaling ako ng 38.2. 4 liters ang nawala sa akin. So, na side comment ko lang yun. Oopsie. So, kaya yun. Kaya kinukwento ko sa inyo yung sa sniper. Yung kasi ang nagbigay sa akin ng malaking desisyon na magtingin na ng ibang motorsiklo. Kasi ang nangyari kasi noon, nababa na kasi nasira na kasi yung sniper ko. Medyo nagloloko na siya kasi nga 106 odo na rin yun, 106k odo. So mahaba-haba na rin ang tinakbo noon. 4 years and a half ko siyang ginagamit nang walang kahit anong. Ang maintenance ko lang sa kanya, change oil, palit kadena, palit gulong, ganon. Never ako na ganon, never ako na throttle body cleaning, never pinalinis ang throttle body doon hanggang sa masira. Pero hindi advisable yun, hindi ko kasi alam nung time na yun eh, na kailangan pala may ganon-ganon. Kasi dati kasi carbureted ang hawak ko eh, yung mga tricycle type pa. Eh, nagpapalinis lang ako ng carburetor kapag nagbabalay. So yun lang. Kaya parang it's my fault. So, kaya napag-decide, kami, nung ni-launch na to, tsaka marami nang gumagamit, yung nagre-review, laging thumbs up sila sa suspension. Eh, yung pa naman ang gustong-gusto ko, yung shock niya sa likod. Kasi nga, lagi ako may angkas. Tapos, kaya napag-decide akong magpalit na ng ADB back then, mga February 7. Alam ko February 7 yun eh. February 7, 2024 ako nagpalit ng ADB. Nung naibenta ko kasi yung sniper ko, may mga bumili pa na second hand. Nung naibenta ko yun, yung pinambentahan doon, pinandown ko sa ADB 160. Tapos dinagdagan ko pa para 1.5 years ko lang kunin yung motor. So yun nga, they make the story short. So nakuha ko siya. So ito na ngayon yun, 2 years ago. Kaya sasabihin ko na sa inyo kung bakit siya yung pinili ko sa daily motorcycle. So magandang gabi sa inyo mga ka-FBS, no? So ngayon, kanina kasi nagra-rides ako. So dito natin ayusin yung video. So may pinuntahan kasi akong church event. Ngayon lang natapos. So ngayon lang ako magpipilm. So sa ngayon, ituloy natin yung ating yung long-term review, no? So kasi nyo maingay. Nasa kalsada kasi ako ngayon. Dito kasi yung maliwanag na part dito sa bandang labas. Yan, maraming nadaang diyan, mga sasakyan. So, yun, sa ngayon, kung nagpaplano kayong bumili yun, yung latest na ADB. So, tapusin niyo yung video ko. Ito ngayon. Sasabihin ko sa inyo yung mga nagustuhan at ayaw ko sa ADB. So, umpisa na natin. Let's go! So, yung number 1 na nagustuhan ko sa ADB is ito talaga. Sa lahat ng review yung pinanood ko sa ADB, itong version 1, 2023 model tong akin eh. So, ito kasi yung first unit na nilabas, yung maramihang unit. So, ang alam ko, ang sabi dito, this unit is 2023. So, ang nagustuhan ko talaga sa ADB, ito tong 160, is yung rear front suspension. Itong suspension niya sa likod. Ito. Ayan. So, makita ko sa inyo. Ayan, yung suspension na to, nagustuhan ko. Yan yung number 1 na nagustuhan ko dyan.
This one, itong Shoya shock na yan. Okay? Balik natin. So, yan yung, ayan. So, yan yung number 1 na gustuhan ka dito sa rear shock. Kasi, as I mentioned earlier, yun nga, dati ako naka-sniper 150 na version 2. Then, yun, naibenta ko yun. Kasi nga, parang napag-usapan namin nung misis ko na masakit, talagang matagtag talaga yung 150 ng Yamaha, yung sniper, kapag dalawa kayo. Kasi lagi ko siyang angkas eh. Yan, napag-desisyon na namin na, yan na, yan, so, napag-desisyon na namin na medyo tabingi. Wala na, di ko naman yan. Medyo tabingi yung shoot ko. Nakasabit kasi yung, yung camera ko sa motor. So, napag-desisyon na namin yung ADB 160 kasi sa rear front niya. Talagang as in. Sabi doon nila, mas maganda yung 150 yung rear kesa dito. Pero hindi naman ako nakagamit ng 150 dahil nga naka-sniper ako eh. So, yun yung number 1 na nagustuhan ko. Yung rear shock. Talagang kapag may angkas ka, tapos kakargaan mo. Ako kasi kinakargaan ko pa to ng resibo, ng mga documents, ng mga pamalengke, ganun. Talagang wala kang problema sa shock. Tapos, idinadaan ko pa to sa lubak. Hanggang ngayon, hanggang number 2 na gustuhan ko sa kanya is aftermarket and maintenance. So, sa aftermarket maintenance, madaling makakuha ng belt. Iba-iba pa yung iba-iba pa yung mga baka tayo ng barangay. So, dito kasi may curfew ang mga minor eh. Pero di naman na ako minor. Ang baby face ko kasi. Hindi, joke lang. Yun, balik tayo sa ating vlog. Itong ADB itself, marami siyang pwedeng bilhan. Pera lang talaga problema mo. Halimbawa, sa belt, kung namamahalan ka sa stock na belt, merong C-Works. Yung C-Works na brand. Marami. So ito yung isa sa mga, kung sa brake pad, meron tayong yung stock na work 1,000 plus. So ito, kumukha nito, meron. Kita ba? Ito yung isa sa mga brand na nagbebenta ng brake pad ng ADB 160. So, ceramic series daw ito. Natawag nila ceramic series. Ayan, oh. So, wala naman akong alam dito eh. Dumaan. So, itong ceramic series ng ito to, lagi kong dala yan eh. Kasi, lagi akong bumibili rito ng iba't ibang brake pad. Kaso, parang every 3,000 odo na napupudpod, na ubos. So, naghanap ako sa page namin sa ADB. Itong pinakita ko sa inyo, yan yung sinasabi nilang close to stock. Kasi kanina tinignan ko, nagpalit ako ng gulong. Siya eh, madumi lang, pero kalahati pa. So, legit naman na matibay itong brake pad. So, kung maintenance and aftermarket, napakaraming mabibilhan. Shopee, Lazada, TikTok, Facebook group, marami, napakarami. Nabasag flarings mo, pera ka, bili ka. Ganun lang siya kasimple. Sa ibang motor kasi, kagaya ng dati kong motor, lalo na yung mga Chinese brand, napakahirap yung flaring nabasag. Ayoko ng mga ganong isipin, masakit sa ulo. Kaya nga, may lumahang truck. And then, number 3 na, wala akong script kasi. Number 3 na nagustuhan ko dito is yung kanyang gas consumption bago ko yung minodify kasi. Minodify ko to eh. Tumatakbo siya ng 30. Ako kasi meron akong timbang na 90 kilos. 95 to be exact. So, ang aking kilometer per liter is 38.1 hanggang 37.6. Ganon. So, ang pinaka-stable ko kasi is 37.6.
So, sa fuel consumption, lalo na kung long ride, okay to. Tapos, ano pa ba? Number na gustuhan ko dito is yung kanyang CVT, madaling linisin. Masyado kasi siyang malaki. Tapos maraming parts, yung CVT niya, marami kang pwedeng combination na gawin. Although sa Honda Click, meron din naman eh. Pero sa Honda Click kasi, once na nagkamali ka, so may chance na baka maputol, yung mga spring, ganun ba yung alalahanin. Although wala pa namang nangyari, alalahanin ko lang yun. So, dito sa ADB 160, ano siya, flexible. Kaya, yun, isa sa mga nagustuhan ko dito. Flexible, reliable, at saka, syempre, malaki-laki rin ang seat storage. So, kasya isang half-face helmet. Malaki-laki din. Tapos, ang huling nagustuhan ko dito is yung kanyang comfortability sa pagmamaneho. Yun. So, ma-comfort ka. Talagang sa tagal-tagal ko, sa 38 kilometers ko dito, talagang kahit saan kang bahagi ng kalsada, mapakonting lubak. Wag lang talaga yung full off-roading. Hindi ko sinasuggest yung full off-roading sa isang ADB 160 kasi hindi siya nakadesign para doon. Pero yung mga kalsadang lubak-lubak sa mga Bicol, kaya. Basic. Wag lang yung malalalim talaga, pero yung mga mabababaw lang at saka yung mga basag-basag na kalsada, basic yan. Kaya yan. Ngayon, punta naman tayo dun sa mga hindi ko nagustuhan. Medyo konti lang naman yun, pero hindi ko lang siya nagustuhan. Baka may idea kayo o baka gusto nyo rin pag-isipan pa. So, punta na tayo doon. Sa mga bagay na hindi ko nagustuhan or isipin or yung cons ng motor na to. Unahin na natin yung pinakapangit sa lahat. This one. Kita ba? Ito kasi ginagamit. Yan. Wala siyang lock. Ayan, kita ba? Yan. Yan yung number 1 ayoko. Wala siyang lock. Kumbaga, yan, nakasabit lang siya. Plastic cover to. Plastic cover to in case na mawala yung susi mo. Meron kang parang kutsara na ipang-iikot para mabuksan mo yung iyong seat storage. Number 2 ayoko is this one. Yung mawala siyang lock. Gaganon mo lang. Dapat sana man lang may lock po rito na fingerprint or kung hindi man, kahit na disusi na lang na yung may disusi na lang ba. Yan yung mga ayusin natin. Yung isa sa mga hindi ko nagustuhan kay ADB 160 yung storage. Tapos, number 2 yung susian niya. Para sa akin, ang susian niya, parang pambata. Parang di ko na nagustuhan. Parang, kasi pag tinitignan ko yun sa AOC, sa NMAX, parang ang cute lalo na yung mga B3. Parang kang nasa washing machine. Pero personal thought ko lang naman yun. Hindi naman yun para sa lahat. Number 2 ayoko is yung kanyang toggle switch. Walang cover. Pero nabibila naman siya ng cover. Tanggalin ko din. Ayan na. Yeah. Ito, yung kanyang toggle switch. Tingnan nyo. Binilan ko lang siya ng cover. Pero walang cover yan. So, kaya ako siya binila ng cover. Nasiraan na kasi ako ng cover. Yan yung walang cover siya. Number 1, 2, 3. Ang ayoko pa sa kanya is ito. Kita ba? Ayan. Yung ito, pag wala to kasing handlebar na yan, ayan, wala tong bar racer na yan, yung manubela mo hanggang dito. Ayan. Nakaganon yan, no? Pag nagdadrive ka, nakaganon. Ayan, nakaganon yan. Ang sakit sa braso. Ako kasi nasa 5'7 ng height ko. So, yun yung isa sa mga hindi ko nagustuhan.
kailangan po maglagay ng baryzer, dapat lang sana, ano na lang, yung, kumbaga parang, ano mo na, yung ano na lang siya, yung automatic na siya. Kasi adventure bike siya, kailangan malaki siya, tapos mataas na. Pero kung ang height mo is mga 5'5", ayos lang, pwede. Pero nagkakatalo yan dun sa, yung laki ba ng braso. So, akin kasi mahaba yung braso ko. So, kaya naglagay ako ng baryzer na palayo. Yun, nalagyan ko baryzer, okay na naman. Para na ako naka-adventure bike talaga. Then, number 4 na ayoko sa kanya, pero optional lang to, is yung kanyang win. Yung kanyang win, ito. Ito lang. Yung kanyang tawag dito? Windshield visor bang tawag dito? So, yun. Yun lang ang ayoko lang, pero pwede naman pagtyagaan. Ayoko lang kasi nakakita kasi ako ng mga wind visor na mas maganda rito na dineploy ng mga KTM ba yun? Ano bang motor yung mga lumalaban dito? ADX 180. Magaganda yung windshield nun eh. Pero pwede naman pagtiisan. Ayoko lang. Since motor ko na to, wala na ako, no choice na ako. Pero sa tagal ko, almost 2 years na ako nagdadrive nito. Yun lang yung mga parang minor parts na ayoko. Tapos, yung footrest, sakto lang kasi wala naman akong, sa akin wala akong problema sa footrest niya. So, sakto lang kasi sa paa ko eh. And then, yung kanyang, yung gulong. Yung gulong niya itself, dapat sana, ginawa na lang silang parehong 14 inches. Pero baka adventure, kaya maliit yung ilalim eh. Kasi ganun naman yung mga adventure eh. Maliit yung likod, malaki yung harapan. Pero pwedeng, kung pwede naman na gawing pantay, kumbaga mga ano lang yun eh. May maisip ko lang na baka naman pwedeng pantay. Pero para sa akin ginawa na lang nilang parehas 14 inches. Para sa akin And then, I think, yung iba kasi rito, kagaya ng mga, itong, tawag dito, lever, brake lever, naaagnas yung kanyang paint. Yung kanyang paint ay naaagnas. Ayan. 2 years. Pero hindi ko pa pwede naman, ano naman yan. Madali naman siyang, madali naman siyang gawa ng workarounds. So, pero para may idea kayo, yan. Kasi yung sniper ko, 4 years and a half yun, hindi siya na ano eh. Kung may ganito, pero hindi ganito kalala. Parang, yun lang. And then, I think wala na kasi minor lang naman ang ano dito sa ADB ko eh. Itong ADB ko, stock pa to eh. So, yun pala, last is yung kanyang center stand. So, yung sa spring niya, medyo, yung center spring niya, pagka binaba mo, hindi siya tumutuloy. Kailangan ko pang padyakan pa ganun. Pero, one time yun, parang madumi lang sa ilalim eh. So, yun lang. And then, lastly, ito, hindi ko naman na-experience. Nakita ko lang to sa group chat ng ADB. Sa group ng ADB. So, yung kanyang engine cover, pag mainit, may chance na mabato. So, may chance na mabutas. Well, hindi ko pa na-experience kasi unang-una sa lahat, hindi nga ako nag-off-road madalas. And then, maingat ako sa pag-drive ko sa mga off-road kasi ayokong mabutasan dahil 4,000 plus din ang paggawa nun. Number 2 na naranasan nila na hindi ko pa naranasan, baka mararanasan ko pa lang, is yung kanyang gearbox. So, hindi ko alam kung fault ba yun ng user or fault ba yun or issue ng motor. Yung nagkakaroon na na lost thread. Tingin ko ako kasi na lost thread yung akin, parang feeling ko fault ko eh. Yun lang yung sa akin, fault, parang feeling ko fault ko yun. Hindi siya fault ng motor. Parang ako may fault kasi dapat pala daw yung mga bolts natin is hand tight. Nagamit kasi ako ng impact wrench.
impact range. So tama, impact range sa tawag doon sa baril-baril ko doon. And I think this is a user preference na lang para sa mga sa mga future buyer. Sa mga tumatakbo ng at least 3,000 to 6,000 odo per ako kasi per ang tansya ko per 5 months. Mga ganun takbuhan ko eh. Or sabi mo mga 3,000 odo, ganun. Kasi mga dalawa. 4 na change oil ko kasi, nagpapalit na ako ng subjected for change of subjected for change ng gulong. Sa likod. Pero sa harap ko, maabot pa na 1 taon mahigit eh. Sa likod kasi, mabilis mapudpud yung likod. So, estimated ko is 6 months. Kasi may angkas ako lagi. So, kung wala kang angkas, mga 8 months, I think. Para sa dual sports sa ibang gulong, hindi ko pa na-experience kasi hindi pa ako nagpalagay ng hindi dual sport. So, yun lang. So, sunod naman natin yung kung nagpaplano ka bang bumili ng ADB ngayong 2026. So, ano yung last thoughts ko? Okay, ang final thoughts ko kung bang maganda pa rin ba ang ADB sa 2026 at maganda pa rin ba ito para sa long term. The short answer is yes. So, ang ADB kasi, ganito yan. Sa mga nagpaplanong bumili ng ADB na bagong release ngayon, yung bagong release, yung ADB 160 ABS and ADB 160 road sync. Kung wala ka pang ADB ngayon or naka Honda Click ka, version 1 ka pa ng NMAX, version 1 ka pa ng Aerox, version 2 ka pa eh, pero I highly recommended na kung naka-version 1 ka at saka naka-version 2 ka ng Aerox at saka ng NMAX, basta wala ka pang ADB 116 version 1, pwede, I highly suggest na kung lagi kayong may angkas, nagbubuhat kayo ng mga mabibigat, then, yun. Bili kayo ng ADB 160 of any. Pwedeng version 1, pwedeng yung with ABS, pwede yung road sync. Pwede yan. Bili kayo. Hindi kayo magsisisi. At saka ngayon, yung sa performance nitong aking motor na itong ADB 160 ko na black. Ito, hindi ako nagsisisi na binili ko siya. Although, alam nyo yon yung basta sa susunod na vlog na yon, talagang first preference ko talaga yung Dominar 400 UG2 talaga. Pero, meron kasi ako nakita sa ADB kaya inatras ko muna yung plano ko na yun. Sa next video, sasabihin ko sa inyo kung bakit nakaka-attempt mag Dominar UG2. Yung bagong release, bagong release nga eh. In fact, nag-i-inquire na ako dun sa bagong release eh. So, yun lang. Balik tayo. Para naman sa mga kagaya naming naka-version. Ako, personally, naka-version 1 ako na wala akong planong bumili ng ADB kahit maalin sa dalawa. Yung road sync at saka lalong-lalo na yung ABS version. Tapos nung pinanood ko sa launching, ang pinag-iba lang nun, ECU, para lang malagyan mo ng smart top box at saka may smart top box at saka malagyan mo siya ng yung maiba lang yung flarings at saka yung colorway. For me, aksaya ng pera yun eh. Pero kung may pera kang pang aksaya, pwede ka naman bumili. Kung naka-ADB 160 ka na version 1, pwede ka ng version 2. I'm not highly recommended, pero kung gusto mo may pera kang pang aksaya, bakit hindi? Kasi almost 95% silang same. Same ang engine nila sa 100%. Same ang preno. Same lahat. Yun lang, ang pinagkaiba, colorway at saka yung both are
eligible para sa smart top box ng Honda. Na which is, I don't think, hindi ko kailangan. So yun lang ang ano ko, yun lang ang ano ko na hindi ko siya kailangan. Ah. So kung bibili kayo ng Honda ADB 160 na bago ngayon, at least ang may sasuggest ko sa inyo nasa Honda Click version 2 kayo. 2, basta yung mga luman-luma na yung mga 2020, 2018, yung mga gano'n yan. Bumili ka man ng Honda ADB 160 na bago, panalo ka. Pero kung owner ka na ng version 1, I don't think so. Kung ang ano ako, para makatipid ka, nagtitipid ka, bumili ka ng version 1 kung may makikita ka pa. Kasi pa-phase out na yung version 1 eh. Bili ka ng version 1, yun ang gamitin mo. Habang nire-release yung version 2. Kung gusto mo magtipid, kasi makakatipid ka ng almost 4,000, 3,000. So, makakatipid ka ng kaunti. Pero pwede mong yan o yung savings mo ng mas okay. Yun lang, para sa akin ha, hindi wais ang bumili ng version 2 na Honda ADB 160. I rather, antayin ko na lang yung Dominar na bago ngayon, baka yung kaysa bumili ako nito. Kung naka-version 1 ha. So pag-usapan namin sa susunod yung bakit na ano ako mag-isip na bumili nung, bakit inatras ko yung pagbili ko ng Dominar UG2 compare dito. Kung tutuusin mo, parehas ko silang kailangan eh, pero ito muna yung pinili ko. Tapos hindi ko na pinili yung UG2. Yung Dominar, Kawasaki pa siya noon eh. Kawasaki Dominar 400 UG2. Although ngayon may lalabas na bagong version, gusto kong bumili, wala akong pambili. Gusto kong bumili, wala akong pambili sa kanyang 208K na presyo. Tapos ang maintenance ay parang doble lang ng ADB 160. Na-attempt ako pero wala akong pera. So yun lang. So kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe. Tapos gagawa tayo ng mga content na katulad nito. Yung mga what if, ganon. So para kasi ito pa lang yung video magagawang ko kasi ito lang naman ang motor na meron ako. Honda ADB 160. So para sa akin, kung gusto nyo matuto, kasi naghahanap din ako ng mga vlog ba na makakapagbigay ng information sa ibang user. So hindi nga siya, para bang may mga kulang doon sa sinasabi nila kasi yung iba sponsored, yung iba naman medyo, alam mo na, yung sa sobrang dami mong gustong sabihin. So itong vlog ko na to, itong content ko na to, is ganito yung magiging flow ng ibang content natin para meron kayong option na panoorin. So, maraming salamat kung manunood kayo at magsusubscribe na rin kayo. This is Brian saying, always pray before you drive, and before you go to the road. So, marami po tayong kalaban sa kalsada pag nagmamaneho tayo ng kahit na anong klase ng sasakyan. So, maraming salamat po at goodbye!